iba! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Hey girl! Hey girl, what's up? What's up, what's up? Hoy, good morning po sa mga panggapo natin na talaga naman pong feel ang pagmamahal ng kanilang mga jusawa, mga jowa, mga fiancé, mga live-in partners. Wow, feel na feel ngayon. Bakit sahod ba? Uy, wala kami. Hindi pa ngayon yun. A 4 pa lang. Hoy, ano ka ba? Yung iba nagbigyan na sila ng sahod. Hoy, in fairness naman sa inyo, ha? Oo, At yung iba- congratulations. Mari yung iba payslip pa lang ang nabigay. Oo, katulad natin. Oo. Pero ako, maghintay lang tayo ng biyaya. Good morning po sa inyong lahat. At Mare, wag tayo magkaantay ng biyaya. Maging biyaya rin tayo sa ibang tao. Yes, truly. In all fairness naman. Pero good morning din sa mga tao po na talaga naman po sa mga moment na ito ay nasasaktan. Oh, ay aga-aga naman yan, Pangga. Eh, Mare, wala namang pinipiling oras ang sakit, Mare. Diba, wala rin pinipiling nga oras ang pagiging tanga. Hoy, hindi sila tanga. Hindi tayo yan, be. Hindi. Pero hello po, good morning po sa inyo. Mare, hindi kasi na-open ko yan dahil may isa tayong pangga ngayon na nasasaktan. Bakit daw siya nasasaktan? Alam mo, Nako. sabi sa akin, kapag nasasaktan ka, deserve mo yan. Hindi Sabi ka sa akin ni Papa bad. Jackson yan noong isang araw. Oo. Kung nasasaktan ka ngayon at ikaw naman ang may kagagawan, deserve mo yan. Sinasabi ko. Hindi kasi ibig siguro niyang sabihin is that kasi yung choices nasa iyo naman. Oo may choice ka naman na Oo. may choice kang gawin yung tama, Oo. pero Pinili mo mo yung mali. the other way around. Correct. Ay, hindi nga. Ito nga, Mare, na-open up ko yung mga ano yan, yung mga nasasaktan-saktan. Kasi yung pangga natin ngayon, na sumulat sa lihim ng liham, ay nasasaktan. Nako, sa mga pagka natin nasasaktan dyan ha, kung meron din kayong story na nakakasakit ng damdamin, pwede nyo bahagi sa amin yan dito sa Lihim ng Liham. Yes, punta ka lang sa Facebook page namin, Energy FM 1067. Tapos doon may lahad sa Messenger. O, i-message mo kami. Pero make sure na yung pinaka-top na message ay lihim ng liham. Of course, mga bangga, sa oras nating 9:09, ito na po ang ating Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Mahal kong Lindsay at Iska. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ng Lihim ng Liham. Ako po si Lori, 32 years old mula sa Cavite. Kasalukuyan po ay nandito po ako naninirahan sa Maynila kasama ang boyfriend ko na parang asawa ko na rin dahil may anak na kami. Lindsay at Iska, napasulat ako dahil parang sasabog na ang puso at ang isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya sana matulungan ninyo ako. Normal po sa boyfriend ko ang mag-overtime sa trabaho niya. Isa siyang call center agent at minsan inaabot ng 4 to 6 hours ang OT niya. Kasi wala raw siyang kapalitan at marami raw siyang calls. Kaya ako naman, nag-aalala sa kanya at talagang inaalagaan siya kapag nandito siya sa bahay. Nito lang nakaraan napansin kong kakaiba yung pagod ng asawa ko. Pag uwi niya sa bahay, bagsak talaga agad siya sa kama at hindi na kumakain.
Tapos ako naman, syempre inaasikaso ko siya. One time, pinalitan ko ang damit niya ng may napansin akong kakaibang amoy. I don't know if may mga babae bang katulad ko na alam talaga ang amoy ng partners nila. Yung kahit pagod man siya o hindi siya naliligo, alam ko kung ano ang amoy ng asawa ko. Ayun nga, napansin kong may kakaiba sa kanyang amoy. Ilang beses kong napansin na may something talaga. Parang may bumubulong sa akin na may mali. Doon na ako nagsimulang magduda at naisipan kong lagyan ng tracker yung kanyang motor. Sa phone ko nga sana ilalagay pero naisip ko na naka-off yung data niya kapag nasa trabaho siya. Lumipas ang ilang araw, wala namang kaduda-duda, not until nag-chat siya sa akin na wala raw siyang kapalitan at pinag-o-overtime daw siya. Ako naman, binuksan ko agad yung tracker sa phone ko kung totoong nasa work ba talaga yung kanyang motor. Nagulat na lang ako, Lindsay at Iska, dahil nasa isang restaurant ang location ng motor. Akala ko baka naglolo ko lang yung phone ko kaya nirestart ko yung telepono ko. After restart, nandun pa rin yung tracker sa restaurant. Sinabi ko lang sa sarili ko na baka kumain lang o baka sinama ng boss niya. Pero kabado na talaga ako nun. Kasi hindi siya nagchat-chat sa akin eh. Patuloy kong tinignan yung tracker tapos nakita kong gumagalaw na ito. Akala ko babalik na sa trabaho pero ibang way yung dinaanan. Lindsay at Iska, napaiyak na lang po ako nung nakita ko na nasa isang motel yung motor. Hindi ko alam yung dapat kong maramdaman ng mga oras na yon. Gusto kong sumugod pero walang magbabantay sa anak namin. Umiyak na lang ako ng umiyak. Pinapakalma ko ang sarili ko kasi ayokong makita ng anak namin na malungkot ako nung mga oras na yon. Napakaraming bagay na pumapasok sa isip ko. Gusto kong sumugod pero iniisip ko yung anak namin, yung pamilya ko, yung mga kaibigan namin na baka kung anong sabihin nila tungkol sa akin. Pag-uwi ng asawa ko, tinanong ko agad siya. Tinanong ko kung saan siya nanggaling. Tinanong ko siya kung sino yung babae niya. Kung kailan pa sila nagsimula. Pero wala akong natanggap ni isang sagot sa kanya dahil pagod siya at gusto na niyang matulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko hanggang ngayon, Lindsay at Iska. Hindi ko naman siya pwedeng hiwalayan dahil wala rin naman akong trabaho sa ngayon. Paano na lang yung anak namin? Paano na lang kapag nalaman ng parents ko na mali pala ang lalaking pinili ko? Nakakahiya sa mga kaibigan namin, nakaka-disappoint. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko kahit hindi naman ako ang nagloko. Titiisin ko na lang ba to? Walang-wala po akong makapitan ngayon. Wala rin akong mapagsabihan kasi natatakot akong ma-judge ako ng ibang tao at baka mahusgahan din nila yung partner ko. Maraming salamat po. More power sa lihim ng liham. Muli, ako po si Lori at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng
liham. Ang hirap, Mare, no, na kapag may duda ka, tas tama pala yung duda mo. True. Di ba ang sakit? Pero may sense of fulfillment kang mararamdaman. Pero masakit. Oo. Na sabi ko na nga ba, tama yung iniisip ko, may ginagawang kakaiba yung partner ko. Oo. Alam mo, Mare, para sa akin, sundan niya. Kasi mahirap yung iniisip ka eh. Nasa restaurant, nagpunta sa motel, hindi mo alam kasi kung sino yung kasama, kung ano yung ginagawa niya. Oo. Di ba? Mali mo rumaraki. Ay, Mare! Diba? Diba? Sabi ko, pero Mare, ano pa bang gagawin nila sa motel? Magkikwentuhan? Pero alam mo yun, Mare, kasi alam mo tayo mga babae, may mga tanong sa isipan natin na gusto nating masagot. Kung sino yung kasama, kung ano ginagawa nila, baka nagja-jack and point lang naman sila. Which brings me to this question. Kapag halimbawa, yun nga, nakita mo yung tracker ng asawa mo nasa motel, tas definitely may kasama naman yan. Of course. Pwede ka bang sumunod? Pwede, Mare. Papapasukin ka sa loob? Hindi ikaw, dapat may kasama kang otoridad. Oh. Oo. Ang alam ko ganun ha. Pero kasi pag mag-isa ka lang, papapasukin ka pa? Hindi, Halimbawa, Mare. occupied na yung kwarto. hindi kasi may privacy yung ano nila, yung mga clients nila, yung mga customers nila. So tatanungin, saan po kayo pupunta? Tsaka, Mare, ay, hindi itatawag! Oo. Pwedeng itawag sa room, parang hotel lang. Tsaka Mare, kasi kailangan mo na search warrant, di ba? Kapag papasok ka sa isang kwarto. Hindi, halimbawa, yun nga, na parang natunugan niya lang na, ay, teka lang, nandito yung asawa ko at feeling ko may kasama siya. Pwede ka bang dumiretso lang doon? Hindi. Feeling ko, Mare, pwede. Kasi may naikwento na sa akin ganyan. Ay, talaga ba? Oo, ang Depende gagawin, siguro sa motel. Ang Depende. gagawin, itatawag muna dun sa room na meron po ba kayo ina-expect na bisita? Oo, ganon. Ganyan. Tapos, kasi feeling ko kapag nga lalabas, dapat ka rin magpaalam dun sa Oo, ano Mare. Pero Oo. kasi, di ba, tatawagan mo nga, may na-expect mo kayong bisita, sabihin wala. Eh, di ka na Oo. pinapasok. Oo. Siguro kung talagang ang goal mo is hulihin yung asawa mo, Oo. dapat meron ka talagang kasama. May kasama ka otoridad, Oo. dapat meron kayo search warrant o kung ano man yung papeles na legal yung gagawin yung Totoo. paghalughog doon sa kwartong yun. Kasi Mare, ganun yung mga napapanood ko sa Facebook. Oo. Yung iba naman hinihintay na lang sa labas. Oo, inatay sa labas. Ganyan. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Iska na masakit talaga kapag naghihinala ka, may duda ka, tapos gumawa ka ng paraan para mapatunayan yun pala, totoo. Totoo lahat. Oh my God. Alam mo, Mare, si Lori, wala na tayong dapat i-advise sa kanya eh. Alam Kasi niya na alam niya eh. Alam niya na eh. Kasi alam mo yun, Mare, nagpunta ka na doon or nakita mo doon yung tracker ng asawa mo na sa ganitong lugar. Anong gagawin nila doon? Mag-jacket boy, practice ang sayaw kung may project. Eh, trabaho nga pinupuntahan ng asawa mo. Oo. Tsaka nakapagtaka dito, Mare, OT yung asawa niya, yun yung laging dinadahilan. Nakikita mo ba yun na nadadagdagan yung sahod niya? Oo, tinitingnan mo ba yung payslip? O di kaya naman, Mare, nadadagdagan ba yung binibigay niya sa'yo? Oo. Ngayon mag-overthink ka lalo kasi dinadagdagan niya ibigay niya sa akin tapos nag-overtime siya. Ibig sabihin, Ay, may something. Kasi Mare, kapag may mga kabetching, syempre mas nababawasan. Oo, Mare. Dahil napapagastos sila ng bongga. Tsaka pagod na pagod yung lalaki. Talagang total performer yan. Nakakaloka. May ginawa yan. Oo, masakit Oo. para dun sa babae. Kaya may mga nagko-comment dito, parang count me in, ganyan. Oo. Masakit talaga yan. Pero alam mo, yan ang nga ang sinasabi namin eh. Kapag halimbawa in a relationship kayo or halimbawa may asawa kayo, dapat ang mga babae talaga or kahit mga lalaki may sarili kayong pera. Correct. Oo. Totoo yan, Mari. At saka naniniwala din ako na ang mga babae dapat may choice din tayo. Oo. Kung gusto natin magkaroon ng sariling career. True. Kasi may mga panggatay dyan na sabihin na natin, gusto talaga at pangarap nila maging nanay lang, Oo. maging asawa lang, at hindi mababang pangarap yun. Oo. Kasi yung mga panggatay natin dyan iniisip, ay gusto mo lang maging nanay, gusto mo lang maging asawa. Oo. Hindi, malaking Wala. pangarap yun. Wala yung lang dapat. Correct. Oo. Pero sa panahon kasi ngayon mga pangga, maging practical na tayo. Oo. Dapat pares kayong kumikita at kahit ano't ano man ang mangyari, hindi ka magiging kawawa sa paningin mo sa sarili mo. Oo. Kasi yun ang unang-una, Mari, na dapat niyang isipin eh. Dapat ko bang kaawaan yung sarili ko kapag naghiwalay kami ng asawa ko? Mm-mm. Paano kami ng anak ko? True. At yun ang dapat hindi mo isipin, yung kaawaan mo yung sarili mo kasi what more pa yung ibang tao? Oo. Na dapat ikaw talaga yung nag-aangat dyan. True. Na dapat ikaw yung gumagawa ng paraan na maging okay ka. Totoo. Kahit wala yung lalaking yun sa buhay mo. Although, Mari, naniniwala ako na yung self-pity, kapag halimbawa niloko ka ng asawa mo, it will naturally come eh. Oo, Mararamdaman andun at pero dapat mo labanan yun tulad nga ng Correct. sinasabi ni Iska. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, lalo na kapag halimbawa nandyan ka, may pamilya ka, may asawa ka, tapos alam mong small circle lang
kayo, Mm-mm. syempre hindi mo naman hayaan na makialam yung ibang tao. Totoo. Kahit pa magulang mo yan, kahit pa pamilya. Kaya dapat tatagan mo yung loob mo. Tigasan mo yung Oo. dibdib mo. Tsaka alam mo, Diba? Mari, nasaktan ako doon sa sinabi niya na ayoko malaman ng ibang tao kasi baka mag-iba yung tingin nila sa asawa ko. Ayoko, sinasabi ko Diba? sa'yo. Alam mo, inisip pa rin niya yung welfare ng asawa niya. Oo. Pero gano'n naman talaga dapat ang mag-partner. Mm. Magtakipan kayo hanggat kaya nyo magtakipan ng mga baho nyo. Not unless hihiwalay ka na talaga sa Correct. kanya. Kapag talagang ang decision mo ay umalis na sa relationship na yan or sa marriage na yan o sa pamilyang yan, sige na, okay na. Okay lang yon. Isplok mo na yan. Oo. Sabihin mo na lahat ng baho ng asawa mo para naman hindi ikaw yung kawawa sa dulo kasi baka mamaya mabaliktad pa siya, Oo, no? pero kung gusto mo na talaga or kung gusto mo na maging okay pa kayo, na Yan. maging maayos pa yung relasyon nyo mag-asawa at Correct. gusto nyo ayusin yung pamilya nyo, wag na wag mong sasabihin sa ibang tao ang kasalanan niya. True. Diba? Kasi kasiraan niya, kasiraan mo at kasiraan niya ng buong pamilyang binubuo nyo. Ng anak din, di ba, Diba? Mare? Ang nakakainis lang kasi dito, paano nga niya aayusin, Mare, kung sa tuwing tinatanong niya, hindi siya sinasagot, natutulog na lang. Oo nga, kasi nga pagod. Pagod. Nag-perform, nag-perform, Mari, baka nag-helicopter pa yun, hindi natin Ay, alam. diba? Nakakayamot yung ganyan. Pinaka nakakabuisit ha sa aming mga babae. Ewan ko kung ganito ka rin, Mare. Kapag halimbawa, meron kang gustong malaman tapos di ka pinapansin. Oo, Mare. Yung dinided ba ka? Yung sinasilent treatment ka? At ang mga lalaki, ugali nila yan na isa-silent treatment ka nila kasi ang sasabihin nila, ayoko ng diskusyon. Oo, ganyan. Bahala ka nang isipin kung anong gusto mong isipin. Nakakabuisit Diba? ka gaslight. Oo. Kapag tinanong kayo ng mga babae, alam ko naman na kami, matalak kami, sasagot kami, kada may ribat din kayo sa amin. Pero mas gusto namin malaman kasi yun totoo. Oo. Di ba kahit masaktan kami, Oo. kahit na umiyak kami, gusto namin malaman yung totoo para ba solusyonan ng tama. Totoo. Para magawa ng remedyo yung problema. Kung gustong gawa ng remedyo. Correct. Ngayon, kung ayaw nyo na, sabihin nyo na rin. Hindi nyo naman kami kailangan lokohin. Oo. You guys don't need to go behind their backs. Kasi kung ayaw nyo na sa amin, wala naman kami magagawa unless isipin namin yung welfare ng anak. Correct. Pero kayo nga, hindi nyo inisip. Inisip nyo lang yung sarili nyo. Yun nga, Mari, at hindi din natin alam kasi baka itong si Guy gumawa lang din ng paraan para magkapera. Di sana kung para sa pera yan, sinabi niya na lang dapat sa asawa niya na Mare. Ay, Mare. Mare, Na, asawa baby. mo, Mari. Mare. Hoy, baby, mahal, ganyan. Nararakit ako, pasensya na. Pero Mare, ikaw yung tatanungin ko. Oo. Di ba? Kung dumating talaga sa point na walang-wala na kayo, tapos sasabihin ng partner mo sa'yo na okay lang ba na pasukin ko yung ganitong trabaho para sa atin, para sa pamilya natin? Alam mo ako, hindi ko alam. Kasi feeling ko, kapag halimbawa na talagang kapit sa patalim talaga, yung wala na yung talaga walang-wala talaga, paski ikaw, wala kang trabaho. yung sa gilid na kami ng kalsada natutulog. Oo, nagdidildil na kayo, hindi lang kasin, ng Oo. lupa. Parang ganun kalala. Kung wala nang talaga bang wala nang other option? Wala na. Yun na lang Yun na talaga. lang talaga. Pwede naman ako maglabandera. O, pwede naman ako maglinis ng bahay. Pwede kang maging kargador. Bakit natin pupuntahan yung ganyang Oo, linya? so hindi ka papayag. Oo. Nakita ko yung reservation Oo, ko naman. alam mo yung parang, Nahirapan ako sumagot. parang napaisip rin ako na medyo malaki rin kasing kitaan doon. Oo. Pero kasi ang usapan dito na, Mari, yung dignidad din. Oo, yun nga eh. Kumbaga parang importante kasi sa ibang tao. Well, ako, importante din para sa akin yun eh. Marami pang ibang paraan. Oo. Mabilis yung pera dyan, pero talaga Yun ba? nga, Mari, mabilis at madali yung pera. Kapag ako yung gumawa nun, sige, dyan ka lang sa bahay, huwag kang gumawa ng kahit ano. Pero ako, yung gagawa ng ganong trabaho, di ba? Gabi-gabi lalabas ako, gagawin ko yun para sa mabilis na pera. Papayagan Oo. mo rin ba? Para yumaman tayo, parang Para gano'n. yumaman tayo, papayagan mo ba ako? Yun yung tatanong ko sa Oo. kanya. Alam mo, Mari, pwede naman yan eh. Basta walang intercourse. No! Wala lang, sugar baby ka lang. Nakakaloka. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan na walang mangyayari. Ako din, Mari. At saka alam mo yun, tayong mga babae kasi hindi natin siya kayang gawin ng walang feelings. Yung Diba? iba kaya, Mari. For the money. Hindi, kaya nila yan for the money. Oh, may feelings sila doon sa money. Oo, sa money. At saka kasi talagang urgently needed yung Oo. magbayad ng something. Depende sa pangangailangan. True. Depende sa Ayun. urgency. Oo. Kaya alam mo, ayokong i-judge yung mga taong dyan na buhay. Ako din, Mare. Kasi ang daming mga tao na wala kasi talaga, may mga kwento kasi na halimbawa, talagang abusive yung partner ko at para makaalis ako sa bahay ng partner ko at sa poder niya, kailangan kong gumawa ng paraan. Oo, kailangan mabilisan. Kailangan mabilisan, kailangan magkapera ko, yumaman ako. So,
So, meron akong kwento na alam na yung nakatulong para umangat siya sa buhay ng mabilis ay yung sugar daddy niya. Oo. Tapos, Kumbaga, yun, kumapit siya sa patalim, yumaman siya, Mare. nakapag-aral siya. Hindi, yumaman lang talaga siya. Oh, in Kasi fairness. naging donya talaga siya, buhay donya siya. Tapos, kaya siya nakaalis dun sa poder ng asawa niya na abusive. Yung talagang sinasaktan siya. Oo. Hindi ka pwedeng pumunta kahit kanino, akin ka lang, tapos bubugbugin ka. Mhm. So, yun. So, nagkaroon siya ng sugar daddy. Doon, naiahon niya yung buhay niya, nakaalis siya dun sa laylayan. Oo, alam mo Mare, the end doesn't justify the means talaga, no? Totoo. Ayoko maging judger sa mga ganyang bagay. Ako din. Kasi sabi nga nila, di ba, sex work is still a work. Oo. Para sa ibang tao. Para sa ibang tao. Hindi naman sinasabi na normal ito, pero napaka-open-minded lang namin Oo. dito. At saka nangyayari talaga yan sa panahon ngayon, Mare. At saka sino tayo para mag-judge? Oo, di ba? Hindi naman tayo malilinis lahat. Ikaw ba na nakikinig ngayon na makangiwi ka dyan, akala mo, malinis ba? Alam niyo, yung Nakakaloka. pag-nood-nood nga lang ng video, ganun din yun eh. Oo. Basta ang sinasabi namin, kung meron pang ibang paraan na mas maayos na paraan, maglinis kayo ng bahay ng iba, Oo. maglaba kayo, Mag-double job kayo. mag-double job kayo. Alam mo, Mari, yun nga yung unang tingin ko dun sa asawa niya nag-overtime eh. Oo. May isa pang trabaho eh. Oo. Pero hindi ko lang in-expect na ganun pala yung isa pa niyang trabaho or ginagawa. Oo. Diba? Baka may ganun lang. Hindi natin alam, actually. Alam nyo, eto talaga mga pengga, ngayong Semana Santa, Oo. pag nilayan din natin na huwag tayo mag-judge ng ibang tao. Oo. Na hindi porket ganun ang ginagawa nila, masama na sila. Mm-mm. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila. Oo. Diba? Yung main, Mare, yung main. Bakit? Ano meron sa main? Mataas. Okay. Oo. Yung main job niya dapat mas mataas yung yung sweldo. Oo. Pero sa hirap nga ng buhay, Mare, yung iba nakakagawa ng Nang hindi magandang Hindi maganda. bagay. Pero kasi, yun nga, kapit sa patalim. Mm-mm. Kaya pag-isipan natin mga pengga kung ano yung sasabihin natin sa ibang tao, kung ano ba yung dapat nating gawin sa mga ganitong sitwasyon. Minsan talaga kailangan din ng gabay ng mga partners natin. Kasi minsan napupunta sila sa maling landas. Kasi nga, True. hindi nila alam kung paano sasabihin sa'yo. Mm-mm. Hindi nila alam kung paano yung open na ganito yung ginagawa ko. Kasi ang gusto lang niya, mapaganda yung buhay niyo. Totoo. Dapat talaga ganitong problema at pag-uusap, Mare, inuupuan to. Sana solusyon sa kahirapan yung ginagawa ng partner Oo. niya. Hindi solusyon sa sarili niyang katilang. Kasi merong mga panggadyo, ay, na para lang sa luho. Nakakaloka. Basta nalulungkot kami para dun sa babae, kay Ako Lori. din. Lori, mag-usap kayo kung kayang ayusin, kung kayang tapusin ng lalaki o nung jowa mo, yung kung ano mang ginagawa niya. Sana tapusin at sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Oo, Kasi yun lang yun. Buti pa kami alam namin kung anong nararamdaman mo eh. Yung jowa mo, kailangan mo siyang i-heart to heart. Correct. Kami dito nag-a-advise lang kami, pero alam mo ang dapat mong gawin at tama mong gawin kasi ikaw yung nasa sitwasyon. Mm-mm. Kami kaya namin dumaktak dito hanggang 1 oras eh. Oo. Pero ikaw kaya mong ayusin yung buhay niyong mag-asawa. So true. Again, tulad ng sinabi ng partner ko, ngayon pong mahal na araw, magnilay-nilay tayo Correct. sa mga maling ginagawa natin sa Oo. buhay. Pag-isipan natin ang lahat ng bagay. Huwag tayo maging judger sa kapwa natin, imbes intindihin natin yung ginagawa. Mas Oo. piliin natin to be the bigger person, mas intindihin Totoo yung yan. kapwa natin. Alam mo, Mari, ako sa panahon ngayon, Mm. lagi kong iniisip, lagi ako nagkakaroon ng empathy para sa ibang tao. Oo. Alam mo, lagi ko iniisip na siguro kaya ganyan yung ugali mo, meron pang ibig sabihin or meron yung underlying causes kung Oo. bakit ka ganyan. Totoo. Ayoko kasi na-i-judge na ay masama lang agad ugali niya. Oo. Kasi hindi lahat ng tao ay normal at pinanganak ng masama ang ugali. May Totoo. pinagdaanan talaga yan. And it takes a lot of practice and training Correct. para yung kapag may nagawa sa yung mali yung isang tao, sasabihin mo na lang, hindi, there must be a reason why he's like Oo, that. totoo yan. Diba? Malamang sa alamang sa pamilya niya may gantong problema or sa partner niya may gantong problema. So wag tayo again, babalik ako dun sa wag tayo maging judger. Oo, wag natin Ganyan. sila husgahan. Oo. So, ayan. Pero normal din kasi talaga, Mari, sa tao yung pumitik kapag may ginawang mali Oo, sa'yo. eh. Yun talaga yung first, yung tendency is pumitik ka talaga. Initial Mag-init- reaction yan. Mag-init yung ulo mo. Pero, yun, kapag halimbawa nandun ka na sa point na yun, medyo kalmahin mo yung sarili mo at isipin mo, Correct. mas intindihin mo, bakit niya kaya ginagawa to? Oo, at saka lagi mong isipin na always choose to be kind. To be the bigger person. Correct. To Lagi be tayo nice. maging mabait. Oo, di ba? Mahirap siya gawin, Mare. Kahit kami, Totoo hirap yan. kami gawin yan dahil tao lang naman tayo. No? Pumipitik talaga tayo. Pero, it takes a lot of practice and training. Correct. Ay, nako mga pangga, oras natin 9:31 na. Siyempre, di ba, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo?
sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At syempre naman, kasama at kapiling nyo rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy!